Bay ngayong araw, may wanya mo yung aquarium ko, namumuti na. Tignan nyo, puro watermarks na yan. Kaya ngayon, maglilinis tayo. Bay liha nga pala yung gagamitin ko. Siguradong tanggal yung mga watermarks. Bay madiin ang kudkudan niya ang gagawin natin. Kaya ere, ginupit-gupit ko muna para makatipid tayo sa gagamitin nating liha. Bay tignan nyo, sobrang effective ng liha. Ganun lang kabilis niya natanggal yung mga watermarks. Bay kailangan nyo lang talaga ng konting diin para mas matanggal talaga yung mga watermarks. Ayan, kitang-kita nyo naman na parang bagong-bago na. Ay yung mga watermarks nga pala ay nakukuha yan sa mga tubig. Kaya wag niyong papabayaan yung mga tubig nyo. Bay hindi lang isang tank may watermark sa mga tank ko. Halos lahat nagkaka-watermark. Kaya ering 20 gallon naman yung aking kukudkudin. Sa itsura nga ng watermarks dito, mukhang makapal-kapal to. Mukhang mahihirapan ako din magkudkod. Kanya ba naman ang kapal ng watermarks? Kaya gagamitan na natin yan ang secret na technique. Ere na yung dato puti suka. Sobrang effective nga pala to sa mga watermarks. Isa nga pala to sa nakakatanggal ng mga watermarks. Kaya yung mga maglilinis ng aquarium, pwede kayong gumamit ng dato puti suka. Kaso nga lang hindi to katulad ng muriatic acid. Ba yung muriatic acid ay talagang napakabisa nun. Tignan nyo naman yung ginamit ko na suka, effective din. Kung wala kayong pambiling muriatic, pwede yung suka. At ere na nga pala yung 15 gallon ko, ganun din. Ay hindi lang watermarks to, pati brown algae nakadikit na. Ba yung gantong paglilinis nga pala isang beses sa isang buwan ko lang ginagawa. Ay para hindi magasgasan yung mga aquarium natin. Ere na nga nililipat ko na nga yung mga flower horn sa kabilang tank. Bay para hindi sila na-i-stress habang nililinis ko yung mga tank nila. O siya, lipati! Ilagay ko na nga pala dito yung tiles na ginagamit nila. Yan kasi yung ginagamit ko, imbis na paso. Plano ko nga palang i-breed yung dalawang yan. Si Stormy nga pala yung sinalang ko. Kaya ba naman ang tanda na ni Stormy, mahigit 100 taon na. Yung female ko nga pala dyan ay trickberries. Mukhang paitlog na nga yan, kaya pinagsama ko na. Igaling nga, hindi agad nag-aaway. Unang pagsasama nga pala nila yan. Habang nagbibreed nga silang dalawa, maglilinis na ulit ako ng aquarium. Ay pag naglilinis nga pala ako ng aquarium, unahan nga lang pala ng aquarium, nililinis ko. Hindi ko nga pala nililinis yung gilid tsaka likod. Hindi ko rin pala inaalis yung mga brown algae at green algae. Maganda nga pala yun sa flower horn dahil may benefits nga pala yun. Isipin ng flower horn, nasa wide lang sila. O ayan, tignan nyo kung gaano kalilinis na yung aquarium ko. Pinagtatanggal ko lahat ng mga watermarks. Diyos ko po, Rude, nakakapagod. Dar ko nga linisin yung loob, yung labas naman ng aquarium. Ay ayan, kitang-kita nyo naman, walang iya mo, sobrang linis. Ay walang iya mo, parang brand new. Di kigandang tignan na ng aquarium ko, wala na yung mga watermarks. Ay kaya di kigandang tignan. Ay para hindi naman nakakahiya pag may bumisita. Kanya mo, tuwan-tuwa yung mga flower horn ko. Ilinaw na ng aquarium nila. I-water change ko na nga pala yan lahat para hindi naman nakakahiya sa isda ko. Diyos ko po, flower horn pa more. Si Snowy, nilipat ko sa 35 gallon. Bay para hindi nakakahiya kay Snowy. Ay kasali sa online show tapos maliit ang lagayan. Bay galingan mo, Snowy. Bay ere, nilinis ko na rin yung terrace. Diyan ko kasi nilagay yung mga pinagpalitan ko ng tubig. Di iyak, ilinis tignan. Siya, pwede nang tumambay. Tignin nyo, walang yan ang linis na niya, no? Bay sobra pagod ko ba? O siya, hanggang dito na lamang. Babayi. Peace out!